Laking probinsya din po ako. At nais ko po sanang ibahagi itong kwentong naging bantok po sa lugar namin. Totoo po nangyari ang lahat ng isasalaysay ko. Pero matagal na po itong naganap. Dalaga pa po ako na mangyari ang lahat ng ito. Umpisahan ko po yung aking kwento tungkol sa mag-asawang bagong lipat po sa lugar namin. Tawagin na lang po natin sila sa pangalang Erica at Edward. Bagong sama lang sila noong mga panahon iyon. Ang bali-balita nga ay nagtanan daw ang dalawa. Tumakas sila sa kanilang probinsya dahil ayaw ng mga magulang ng babae kay Edward na siyang mapangasawa nito. Dahil may kaya sa buhay ang pamilya ni Erica at trabador lamang sa malawak nilang lupain ang mga magulang ni Edward. Balik ang mag-anak ni Edward ang una nilang tinuluyan doon sa amin. Tiyuhin niya si Mang Peles. Hanggang sa makabili sila ng isang maliit na lupa na pagtitirikan ng sarili nilang bahay. Mura lang nung mga panahon ngayon ang mga lupa sa may amin. At may dalang malaking pera si Erica. Pagkat may sarili daw itong ipon, ayon pa sa balitang nalaman ko noon. Pero sa lugar namin, bago pa man sila dumating, ay may mga kababalagan ng nangyayari. Ilang kababaryo na namin ang misteryosong namatay at hindi pang karaniwan ang sinapit ng iba sa kanila. Hinalangan ng marami dun sa amin ay aswang ang gumagawa noon. Dahil sa marami silang mga sugat sa katawan at kadalasan ay wakwak pa ang kanilang mga dibdib at tiyan. Ewan ko kung nakita niyo po yung na-post na video dito sa social media tungkol sa aswang na napatay sa ibang bansa na para po nakakatulad ng mga tinatawag na lycans sa pelikulang Underworld. Ganun po ang mga aswang na sinasabing gumagala sa amin. Base na rin po ito sa paglalarawan ng iba naming kanayon na sinasabing nakakita minsan doon sa aswang. Malalaki at maskulado ang pangangatawan at higit na mas mataas kaysa mga karaniwang taga sa amin. Kaya nga sinabihan pa noon ng tiyuhin niya si Edward kung bakit doon pa nila naisipan sa amin magpunta at tumira. Ngunit katwiran naman ni Edward ay wala na siyang maisip na iba pang pwede nilang puntang mag-asawa. Sigurado daw kasi na may kalalagyan siya kapag nahuli sila ng magulang ni Erica. Dahil galit na galit ang mga magulang nito sa kanya. Kahit yung mga magulang ni Edward ay umalis na rin sa kanila at ng ibang bayan. Hindi naman sumama sila Edward sa kanyang mga magulang pagkat ramdam niya na masama ang loob ng mga ito sa kanya. Dahil hindi niya sinunod ang kanilang mga pagpapaalaala. Kung kaya, pati ang trabaho nila at kabuhayan ay naapektuhan. Katwiran pa ni Edward sa kanyang tiyuhin, kung oras mo naman na ay talagang oras mo na. At hindi daw siya sigurado kung kanya bang paniniwalaan ang ukol sa mga aswang. Dahil simulat sa pulang ipanganak siya hanggang lumakasalukuyang ngayon ay hindi pa naman daw siya nakaranas o nakakita man lang ng aswang sa buong buhay niya. Samantalang pinaniniwala ang aswang kapital ng kanilang probinsya. Ito ang probinsyang pinanggalingan nila ni Erica. Hindi naman na ipinilit pa ni Mang Peles ang kanyang paniniwala sa pamangkin. Pero nakita niya ang itsura ng mga bangkay ng kanilang mga kanayong namatay. At hindi nga ito kagagawan ng isang karaniwang tao lamang. Minsan, habang nagwawalis ng kanilang bakuran si Erica, ay may dumaang isang matandang babae na nagtitinda
ng mga kakanin. Habang papalapit kay Erica ay nakatitig na ito sa kanyang tiyan. Habang dahan-dahan naglalakad. At nang mapansin siya ni Erica ay panandalian na itong huminto sa kanyang harapan at inalok siya ng paninda nitong kakanin. Isa sa mga paborito ni Eric ang pagkain, ang mga minatamis at kakanin. Gustong gusto niya talagang kumain noon. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili dahil hindi siya kumakain ng mga inilalako nito. Kapag hindi niya kilala ang nagluto o gumawa ay hindi siya kumakain. Maingat din kasi siya pagdating sa mga pagkain, lalo pa nga. At hindi lang siya ang siyang kukonsumo noon, kundi pati na rin ang kanilang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Mahirap na dahil hindi naman niya alam kung paano ito niluto. Kaya kahit gusto niyang kumain noon, ay sinabi na lang niya sa matandang babae na siya ay busog pa. Nakakain lang daw niya ng agahan pagkat tinanghali na raw kasi siya ng gising. Sinabi ng matanda na pwede naman na mamaya na lang niya ito kainin. Kaya biglang natigilan si Erica at napaisip sa kung ano ang maaari niyang itugon sa matandang babae. At nang medyo matagalan siya sa kanyang pagsagot, ay yung matanda na lang ang siyang muling nagsalita. At kanya na lang iniba ang usapan. Tinanong niya si Erica kung ilang buwan na ang kanyang tiyan. Bagay na ikinagulat ni Erica at ipinagtaka kung paano nitong nalamang siya ay buntis. Dahil hindi talaga halata ang kanyang tiyan. Lahi kasi nila ang maliit ng magbuntis. Kaya hindi siya nakatiis at kanyang tinanong yung matanda kung paano nito nalaman na siya ay nagdadalang tao. Nangiti naman yung matandang babae at sinabing sa edad niyang iyon ay marami na rin siyang nalalaman. Nakita niya raw sa pulso sa liig ni Erica kung kaya nasabi nitong siya ay buntis. Bigla namang napahawak sa kanyang leg si Erica nang marinig ang sinabing yun ng matanda. At nagpaalam na ito sa kanya na sinabing, "Sige ining, at ilalako ko pa itong aking mga kakanin. Gusto ko pa nga sanang magtagal at makipagkwentuhan sa iyo pero hindi naman mauubos itong mga paninda ko kung mananatili lang ako dito." Pabirong sabi pa nito kay Erica habang naghahanda na para lumaga. Isang matipid na ngiti lang naman ay ginanti ni Erica sa matanda at kanya nang ipinagpatuloy ang ginagawang pagwawalis. Makalipas ang ilang sandali ay may isa nilang panayang babae ang biglang lumapit sa kanilang bakuran. At tinanong siya nito kung ano daw ang kanilang napag-usapan ng matanda. Sinabi naman ni Erica na inalok lang siya nito ng panindang mga kakanin. Biglang nanlaki ang mga mata ng babae at sumeryosong bigla ang mukha nito. Sinabi niya kay Erica na iwasang makipag-usap doon sa matandang babae na yun dahil iyon ang aswang na kanilang pinaghihinalaan. Sabi pa ng babae, aswang silang dalawa ng asawa nito. At biglang naalala ni Erica yung ginawa nitong pagpuna at pagbanggit ukol sa kanyang pagbubuntis. Biglang kinabahan si Erica at nag-alala. Kaya ng mga sumunod na araw ay iniwasan na niyang lumabas, lalong-lalo na sa mga oras na alam niyang daraan na yung matanda. Pero isang araw ay nagulat na lamang si Erica nang marinig ang isang tinig mula sa labas ng kanilang bahay. May tumatawag na sabi pa niya sa kanyang sarili. Napaisip siya sa kung sino kaya ang kanilang bisita at ano naman ang pakay nito. Laking gulat ni Erica nang kanya nang buksan ang pinto at makita yung matandang babae kasama ng dalawang bilao nito. Muli siya nitong inalok ng mga parintang kakanin.
At sinabi pang nag-alala daw siya pagkat ilang araw na niyang hindi na pagkikita si Erica. Kaya gusto niya raw itong kamustahin. Baka may sakit, dala ng pagbubuntis. Na napansin naman ni Erica na patitig na naman ito sa kanyang tiyan. At baka mayroon daw siyang maitulong dagdag pa ng matanda. Pagkat marunong din siyang manghilot at manggamot kahit papaano. Pero tumanggi si Erica at tumingi ng paumanin sa matanda pagkat marami pa raw siyang gagawin. Ayaw naman niya na mabastusan ito sa kanya. Kaya magalang siya nakiusap na kung maaari sa ibang araw na lang para huminto na rin ito. Naalala niya kasi yung mga sinabi sa kanya nung isa nilang kanayang babae tungkol sa tunay na pagkatao ng matanda at ng asawa nito. Dahil doon ay hindi na nagsalita pa yung matandang babae at malungkot na itong tumalikod at naglakad ng palayo. Doon pala nakahinga ng maluwag si Erica habang inihimas niya ang kanyang tiyan. Nang sumunod na araw ay ginulantang na naman ang kanilang lugar ng isang nakakakilabot na balita. Pagkat natagpo ang patay ang isa nilang kanayon. Ito yung babae na nakausap ni Erica na nagsabi tungkol sa lihim ng mag-asawa. Natagpuan itong patay ilang hakbang lamang mula sa bahay nito na pinaniniwalaang kinuha ito mula doon at kinaladkad palabas. At halos wala na itong dugo sa buong niyang katawan na nakalabas lahat ng mga laman loob nito. Dahil dito, pinakiusapan ni Erica ang kanyang asawang si Edward na kung maaari ay samahan na lang muna siya sa bahay at huwag na munang magtrabaho. Total naman daw ay may pera pa naman sila. Pero likas na maprinsipyo si Edward kaya hindi ito pumayag. Sinabi pa niyang madaling maubos ang pera at ayaw niyang umasa sa pera na hindi naman niya pinagpaguran. Kahit pa nagsasama na sila ni Erica bilang mag-asawa. At ano na lang daw ang sasabihin sa kanya ng mga tao. Isa pa ay hindi naman totoo ang mga aswang. Paliwanag pa ni Edward sa kanya. Baka may kaaway lang talaga at malaki ang galit na nagdilim ang paningin kung kaya nagawa ang ganun karumaldumal na paraan ng pagpatay. Matabil kasi. Napaka-chismosa, dagdag na sabi pa ni Edward. Sinaway naman ito ni Erica at ano ba naman raw siya. Patay na nga yung tao. Pero hindi mapigilan ni Edward ang kanyang pagkainis at pagkairita. Pagkat galit talaga ito sa mga taong matatabi lang dila. Dahil ito ang dahilan kung bakit umalis silang bigla sa kanilang probinsya nang wala sa oras. At ito rin ang dahilan kung bakit muntik na silang mapahamak dalawa ni Erica. Dahil sa mga taong makakatiyan dila na buhay ng iba ang tanging binabantayan at hindi ang sarili nilang mga pamumuhay. Inalo naman ni Erica ang asawa at sinabihan niya itong tama na. Alam niya kasi kung anong pinaguhugutan ni Edward. Sigurado siyang naalala na naman ito yung nangyari sa kanila na dahil doon ay nahirapan tuloy si Erica. At itong isa sa pinakaayaw ni Edward na mangyari dahil mahal naman niya ito. At ipinangako niyang hindi ito magdadanas ng hirap sa piling niya. Pero naalala ni Erica ang binanggit ni Edward tungkol sa mga aswang na hindi totoo ang mga ito. Kaya kanyang ikinuwento ang tungkol sa matandang babae na naglalako ng mga kakaning. At ikinuwento din niya na yung karayan nilang babae ang nagsabi sa kanya na aswang yung matanda at yung asawa nito. At ngayon ay patay na ito, sabi pa niya kay Edward. Natuwa naman bigla si Edward sa kanya at sinabi, kung sakali mang totoo na yung matandang babae ang pumatay dito, hindi pa rin nangangahulugang
aswang na yung matandang babae. Pinatay niya ito dahil nagkakalat ng mga masasamang balita, mga kasinungalingan at paninirang puri. At saka wala namang matibay na ebidensya, wika pa ni Edward. Magpapatuloy pa na paliwanag nito. Pero kanya maigpit na binilinan ng asawa na iwasan na lang makipag-usap kahit na kanino, lalong-lalo na kapag siya lang mag-isa at nasa trabaho si Edward. Mas maganda pa rin daw ang nakasisiguro. Sabay kanyang kinabig ang asawa palapit sa kanya. Kanya itong niyakap na maigpit at sabay hinagkan sa ulo. Hindi nga po napapayag ni Erica, ang asawa niyang si Edward, na tumigil muna ito sa trabaho. Dahil sa hindi naman ito naniniwala na talagang mayroong aswang. At dahil na rin sa prinsipyo nito, ayaw niyang umasa sa pera ng kanyang asawa. Pero ng mga sumunod na gabi, ay parang nararamdaman ni Erica na mayroong umaali-aligid sa munting bahay nila. Nakaririnig kasi siya ng mga yabag. Minsan nga ay napabangon talaga siya. Tiningnan niya ang kanyang asawang si Edward pagkat nais niya sana itong gisingin. Pero nakita niyang mahimbing itong natutulog. Kung kaya, hindi na lang niya ito ginising. Naisip niyang marahil ay pagod na pagod ito sa pagtatrabaho. Kaya kanya na lamang pinakiramdamang mabuti yung naririnig niyang nasa labas ng kanilang bahay. Maya-maya ay biglang nawala yung mga naririnig niyang tunog na iyon. Bigla yung tumigil. Pero nanatili pa rin nakaupo sa kanilang higaan si Erica at patuloy pa rin siyang nakikiramdam. Iginagala din niya ang kanyang mga mata sa kabuuan ng kanilang bahay. Hanggang sa nagsimula na siya makarinig ng mga pagkaluskos na para bang kinakalmot na yung kanilang dingding. Dito na siya nagsimulang kabahan. Pero kahit nakaramdam siya ng takot, ay tumayo pa rin siya at kanyang hinagilap ang posporo. At nung kanya na iyong matagpuan, ay kaagad niyang sinindihan ang gasera. Hindi pa kasi sila nakakabitan ng kuryente ng mga pagkakataon na yon. Sinindihan niya pareho ang dalawang gasera at na magsimula na magliwanag ang buong bahay nila, ay biglang tumigil yung mga kaluskos na kanyang naririnig. Hindi na siya nakatulog ng maayos nung gabing iyon dahil sa pag-aalala na baka pasukin sila mag-asawa sa loob ng kanilang pamamahay nang hindi nila namamalayan. Dalawa ang nasa isip niya. Ang isa ay baka isa itong magnanakaw at pakay nito ang kanyang pera. Ang isa naman ay baka ito yung matandang pinaghihinala ang aswang doon sa nayo nila at yung kanila namang sanggol ang pinupunterya. Kinaumagahan, bago pa pumasok si Edward ng trabaho, ay ikinuwento sa kanya ni Erica yung mga naobserbahan nito noong nagtanggabi. Sinabi din niya sa asawa na hindi na niya ito ginising pa dahil sa mahimbing ng kanyang pagkakatulog. Kung kaya hindi na niya ito inistorbo pa dahil pagod sa trabaho. Noong una ay ayaw pa ring maniwala ni Edward na kanya lang binabaliwala ang mga sinasabi ng asawa. At sinasabi niyang baka guni-guni lamang ni Erica ang lahat. At ito na nga raw yung sinasabi niyang masamang epekto at dulot ng tsismis na baka bunga lamang daw ito nung ginawang pagkakalat at paninira ng kanayo nilang babaeng namatay ukol sa matandang nagtitinda
ng mga kakanin. Pero sinabi ni Erica na hindi rin naman niya lubos na pinaniniwalaan yung mga sinabi ng kanayo nila. Pero totoong lahat yung kanyang mga narinig at naramdaman noong nagdaang gabi. At hindi rin naman daw niya sinasabing aswang iyon. Baka isa itong magnanakaw at ang kanyang ipinag-aalala ay baka bigla na lang silang pasukin nang hindi nila namamalayan habang mahimbing silang natutulog at baka pagtangkaan pa pati ang kanilang mga buhay. Dahil dito ay naunawaan na ni Edward kung ano ang ipinag-aalala ng kanyang asawa. At ganoon naman si Edward, basta wag lang ipilit na aswang ang gumagawa noon at mayroon kang sapat na patotoo at dahilan, ay kanya naman itong paniniwalaan. Kaya nagpasya ito na samahan ng asawa sa barangay para mapanatag. Kaya bago siya pumasok ay dumaan muna sila mag-asawa sa barangay at isinangguni yung mga sinasabi sa kanya ng asawa. Sinabi nilang nag-aalala sila para sa kanilang kaligtasan kapag gabi dahil sa mayroon ngang umaali-aligid doon sa kanilang bahay. Tamang-tama naman at naabutan nilang kapitan. Naroon ito pagkat magsasagawa sila ng pagpupulong ng kanyang mga kagawad. At magiliw silang hinarap nito at punong-puno pa ng sigla. Ngunit tila ang dahilan ng ganong pakikitungo ng kapitan ay dahil yun kay Erica. Maganda kasi at balingkinitan ang pangangatawan ni Erica. Maganda din ang kutis nito at talaga namang kapansin-pansin ang kagandahan. At madalas ang nahuhuli ni Erica ang malagkit na paraan ng pagtitig ng kapitan sa kanya, na kanya naman iyong ikinaaswa. Ilang na ilang siya pagkat para bang punong-puno ng pagnanasa ang ginagawang pagtitig nito sa kanya. Napakiramdam niya ay tinatalupan na siya nito noong mga sandaling yon. Kaya pasimple siyang pumapa sa likod sa kanyang kasamang si Edward. Matapos silang isang guni ng kanilang pakay, ay isiniguro naman ito magpapaikot siya ng mga tanod doon banda sa kanila. At isasama na rin daw niya kaagad sa kanilang pagpupulungan ng umagang iyon. Kung kaya natuwa naman si Edward at nagpasalamat sa maagap na naging pagtugon ng kapitan. Pero si Erica ay kanina pang gustong umalis at umuwi na. Pero hindi na lang niya iyon ipinalata kay Edward, na medyo nagtaka pa nga siya dahil kilala niyang siloso ang asawa. At ayaw na ayaw nitong tinititigan si Erica ng ganon ng mga kalalakihan. Pero noong mga oras na iyon, ay bakit wala man lang itong naging reaksyon, na para bang hindi niya iyon nakikita, gayong harap lang naman nila mismo yung kapitan. Kaya medyo na-weirduhan talaga si Erica sa mga nangyari nung araw na yon doon sa barangay. Pagkagaling nila doon, ay umuwi ng mag-isa si Erica sa bahay nila, habang si Edward naman ay dumiretso sa kanyang trabaho. Sa daan, habang bumabiyahe ng tricycle, ay nagulat si Erica nang bigla ay huminto at ang nakita niyang sumakay ay yung matandang nagtitinda ng kakanin. May mga bitbit itong pinamili na sa tingin ni Erica ay ang mga sangka na gagamitin sa paggawa ng kanyang mga panindang kakanin. At tila nagulat din yung matandang babae nang makita siya at makatabi pa sa upuan. Pero bakas kaagad ang kasiyahan sa mukha nito. At magiliw itong nakipagkwentuhan kay Erica. Wala naman ang nagawa pa si Erica dahil sa magkatabi silang dalawa sa loob ng tricycle. Kahit pa medyo ilag siya dahil hindi mawala sa isipan niya yung sinabi ng babae na kanilang kanayon. At nadaanan pa nga nila ng kwentuhan
yung tungkol sa pagkamatay noon. Nang nagbukas pa ng usapan tungkol doon ay yung matanda mismo. Sinabi pa nito, nakakaiba na raw talaga ang panahon. Laganap ng umano ang kasamaan. At kanya pang pinilinan si Erica na mag-ingat. Kanyang pinaalalahanan si Erica na kaya dapat daw itong maging mapagmatsyag sa kanyang paligid. Talasan umano ang kanyang pakiramdam. At huwag basta-basta maniniwala sa mga ipinapakita sa kanya ng mga tao na kabutihan. Mga taong kanyang nakakaharap na akala mo'y nagmamalasakit. Dahil pakitang tao lang umano ang mga iyon. Pagkat ang mga aswang ay magaling ding makipagkapwa-tao, sabi ng matanda. Mahusay daw ang mga itong manlansi. Dagdag na sabi pa nito na punong-puno pa ng emosyon ang paraan ng pagkakasabi na nakadadagdag naman lalo ng takot kay Erica. Naisip niya na naniniwala din pala'y matanda na aswang talaga ang siyang pumapatay doon sa kanilang lugar. At naisip din niya ang galing nitong umarte na para bang wala talaga siyang pinalaman. Nauna nang bumaba yung matandang babae mula sa tricycle at bago pa muli kumandar yung sasakyan ay muli itong nagpaalaala kay Erica na huwag kaagad maniniwala. Tumango lang naman si Erica pero parang baliwala lahat sa kanya ng mga sinabi ng matanda dahil sa alam niyang nililinlang lang siya nito. Nang dumating na siya sa kanilang bahay ay kaagad niya isinarang mabuti ang kanilang pinto at mga bintana. Kinutuban kasi siya na baka bigla na lang siyang punta ng matanda. Pero kung meron mang isa pang tagaroon sa kanila na nakakaalam kung sino ang aswang ay yung palaboy at sinto-sintong si Sendong. Ngunit dahil nga sa may diferensya ito sa kanyang pag-iisip, kung kaya hindi naman ito masyadong pinapansin at pinaniniwalaan doon sa kanilang lugar. Pero ayon dito, kanya umanong nakita yung aswang. Nakita niya itong nagpalit ng anyo mula sa pagiging tao hanggang maging isang ganap na aswang. At nakita rin niya kung paano ito nagbalik sa anyo ng pagiging tao. Ayon pa kay Sendong, malaki at matipuno ang katawan ng aswang. May mahaba itong uso na nakakatulad sa isang aso. Mahaba at matutulis din ang mga ngipin nito na siya nitong ginagamit sa pagpunit ng balat ng tao. Sa isang kagat, tuklap lahat. Papiro pang sabi nito kapag nagkukwento. Malakas sumano ang aswang na sabi pa niya, baka 5 tao ang katumbas. At nagtataglay din umano ito ng matitigas at matuturis na kuko na mas mahabang dihamak sa mga pangkaraniwang tao. Nang tanongin ito ng isa nilang kanayon na nakikinig sa kanyang mga pagkukwento kung may asawa din ba yung aswang, ay diretsyahan at taasan itong sinabi na meron. Gala sa buong baryo si Sendong at ang lagi nitong bukang bibig sa mga tao ay ang tungkol sa aswang na kanya umano itong nakikilala. Pero kapag tinatanong na nila ito kung sino, ay bigla itong hihirit ng katagang secret at sasabihin sa kanilang hindi niya maaaring basta-bastang sabihin dahil papatayin daw siya nito. Ngunit isang gabi, tumatakbong sumisigaw si Sendong at sinasabing naariyan ang aswang. Paulit-ulit niya itong binibigkas habang mabilis ding tumatakbo. At bigla itong napahinto nang makita ang mag-asawang matanda na nasa kanya ng harapan. Pinapasok nila ito sa kanilang tahanan at tinalok ng pagkain. Kinabukasan, nagulat ang buong nayo nila nang makita nagkalasog-lasog na katawan ni Sendong. Kinain ang laman loob nito at halos lumitaw na ang mga buto
dahil sa mga malalalim na kagat. Ngunit isa sa mga kanayo nilang nagsabing nakita niya pa si Sendo na tumatakbo habang sumisigaw nung gabi. Paulit-ulit daw nitong isinisigaw ang mga katagang na andyan na ang aswang. Sinundan pa nga daw niya ito at nakita niyang pinapasok ito nung matandang mag-asawa. At dahil sa natakot na siya kung kaya, umalis na rin siya matapos niyang makitang pumasok na si Sendo sa tahanan ng mga ito. Dahil sa mga ikinuwentong iyon ng kanilang kanayon na si Mang Doming kung kaya, nakaramdam ng matinding galit ang mga tao sa kanilang baryo. Naawa kasi sila sa sinabi ni Sendo. At malaki din ang kanilang simpatya para dito. At isang lalaki ang biglang tumayo at sinabing kailangan na nilang wakasan ang pagkakalat ng lagim ng aswang dun sa kanilang nayon. Ang lalaking ito ay tatay ng isa sa mga misteryosong namatay sa kanilang nayon. At malakas din ang kutob nitong aswang din ang gumawa noon sa kanyang anak. Kung kaya dati pa ito may matindi talagang galit na nararamdaman para sa mag-asawa na siyang pinaghinala ang aswang dun sa kanila. At nagpasya na silang sugurin yung mag-asawa sa bahay ng mga ito at pagbayarin sa mga buhay na kanilang kinuha. Nagdesisyon na nga po ang karamihan sa nayo namin na sugurin na sa kanilang bahay yung mag-asawa. Natawagin na lang po natin sa pangalang Mang Pilo at Aling Didang dahil sa pagkamatay ni Sendo. Isa kasi sa kababaryo namin ang nagsabing nakita niyang pumasok si Sendo sa bahay ng mga matanda nung gabing bago ito mamatay. Kaya gano'n na lang ang galit ng marami sa mag-asawa, lalo na yung mga namatayan na rin ng kaanak na silang itinuturong salarin. At sa halip na pumagitna o pigilan ng kapitan ng kanyang mga kanayon, ay nanatili lang itong tikong at walang ginawa. Na sa halip pahupain ang mga kababaryo niya, ay may mga binanggit pa ito na siyang nakadagdag kato sa bugso ng damdamin na kanilang nararamdaman. Kaya sa halip na maapula yung naglalagablab nilang damdamin, ay mas lalo pa yung nag-alab at nagliyab. At kanilang ang sinugod sa bahay yung mag-asawa. Nagulat ang mga ito nang dumagsa mga kanayon sa kanilang bakuran. Bitbit ang kanilang mga sipat at kung ano-ano pang sandata. Sinubukan ng dalawang matandang tumakas mula sa nagngangalit nilang mga kanayon. Ngunit dala na rin ng katandaan kung kaya kapwa sila mahinanan. At sa kasawiang palad ay natapilok pa si Aling Didang. Ayaw sanang iwan ni Mang Pilo ang kanyang asawa pagkat nakikinita-kinita na niya kung anong mangyayari dito. Pero pilit siyang pinaalis ni Aling Didang at nakiusap ito sa kanyang iwan na lamang siya. Sinabi niya sa asawa na iligtas ang kanyang sarili dahil kung pareho silang mapapahama ay sino pa magsasabi ng katotohanan? Paano pa malalaman ng mga tao kung ano ang totoo? Kung sino talaga ang tunay na aswang? Dahil sa sinabing iyon ni Aling Didang ay wala na rin nagawa pa si Mang Pilo kundi ang iwan na ito. Sa natitira niyang lakas ay pinili at sinikap niyang tumakbo. May mga pagkakataon na kukubli muna siya kapag hindi na niya talaga kaya. Pero dahil sa pagpapaiwan ni Aling Didang, kung kaya natuon ang lahat ng atensyon ng mga tao sa kanya. At tila ba nakakalimutan na si Mang Pilo. Kaya nagawang makalayo ni Mang Pilo mula sa kanilang mga kanayon. Pero kapalit ng pagtakas ni Mang Pilo ay ang masaklap namang sinapit ni Aling Didang sa kamay ng kanilang mga kababaryo. Hindi mabilang na sugat ang tinamo nito
na sa bugbog pa lamang ay namatay na bago pa tumama sa kanya yung mga matutulis at matatalas nilang mga sandata. Pero sa likod ng pagdadalamhati ni Mang Pilo sa sinapit ng kanyang asawa ay isa naman sa kanilang mga kababaryo ang tila nagdiriwang pagkat naisip nito kasama ng mababaon sa hukay ang kanyang maitim na lihim. Nakarating sa mag-asawang Erica at Edward ang nangyari kay Aling Didang. Hindi komporme si Edward sa ginawa ng kanilang mga kanayon. Ayon pa sa kanya, wala namang sapat na batayan ng mga ito para gawin nila iyon sa matanda. Puro lamang haka-haka at hinala. Ganun din ang naramdaman ni Erica na dapat nga sana ay mapapanatag na siya. Dapat niyang ikatuwa ang pangyayaring iyon. Pero bakit ganon? Wala siyang maramdamang saya nang malamang nasawi na si Aling Didang. Sa halip, para pa siyang nabagabag dahil sa sinabi ng matandang babae. Lalo na nang maalala niya yung mga ginawa nitong pagpapaalaala sa kanya. Naalala niyang bigla yung mga sinabi nito punong-puno ng pagmamalasakit para sa kanya at sa dinadalang sanggol. Na ang buong akala niya nung una ay paimbabaw lamang at may masama talaga itong balak sa kanilang mag-ina. At bigla na lang silang natigilang mag-asawa. Biglang naudlot ang pagbumuni-muning ginagawa ni Erica nang may marinig silang tinig mula sa labas ng kanilang bahay at nananawag. Napapasaklolo ang boses. Humihingi ito ng tulong. Agad namang lumabas si Edward at nakita niya ang isang matandang lalaking hapong-hapo. Agad niya itong pinapasok sa loob ng bahay nila. Nang sabihin nito, may mga umahabol sa kanya. Pinaupo niya ito at kinuna ng tubig. At nang makahinga na ito ng maluwag, ay saka nagtanong si Edward sa matanda tungkol sa kung ano ang nangyari. Sinabi ng matandang lalaki na si Mang Pilo na nagulat na lamang sila mag-asawa nang makita nilang may mga taong paparating at pinagtangkaan ang kanilang buhay. Nakaligtas siya pero ang kanyang asawa ay naiwan at sigurado daw siyang napahamak na ito. Sabay napahugulgul na yung matanda. Nagkatinginan silang mag-asawa at mas pinili na lang nilang huwag sabihin ang totoo nangyari sa asawa nito. Kahit pa nabalitaan na nila ang ukol doon. Pero naalarma pa rin si Erica dahil sa asawa pala ng matandang babae yung kanilang kaharap at kausap. Ngunit nawala din bigla ang kanyang pag-aalala at pangamba nang paulit-ulit na sabihin nitong hindi naman sila aswang na mag-asawa at wala umano silang kinalaman sa mga karasang nangyayari sa kanilang nayon. At nagulat sila mag-asawa nang tahasang sabihin nito kung sino talaga ang aswang. Walang iba kundi ang kapitan ng kanilang baryo. Pag-aamin pa ni Mang Pilo, matagal na nilang alam na mag-asawa ang ukol dito. Nahuli daw kasi nila ito minsan na magpalit ng anyo. At kahit si Sendong ay alam din ang ukol sa maitim na lihim ng kapitan. Pero pinakiusapan daw sila nito na huwag gagawa ng anumang ingay tungkol doon. At bibigyan na lamang daw sila ng tulong. Kung kaya nagagawa pa raw nila makapamuhay na mag-asawa dahil doon. Pagkat binibigyan sila ng pera ng kapitan kapalit ng kanilang pananahimik. Libangan na lamang daw kasi ng kanyang asawa ang paggawa ng mga kakanin. Mula kasi nang mabaling sa kanila at pag hinalaan sila ang aswang, ay wala naman ang bumibili pa sa mga paninda ng kanyang asawa. Kahit anong pilit pang pag-aalo ang gawin nito. Pagkat natatakot na mahawa ang mga kanayo nila,
sa pagkakalang sila nga talagang mag-asawa ang aswang. Biglang nakaramdam si Erica ng kirot sa kanyang puso. Parang bigla siya na konsensya. Ramdam niya yung makahulugang tingin na ipinukul sa kanya ng asawa. Nakaramdam siya bigla ng hiya sa kanyang sarili. Naawa siya sa matandang mag-asawa pero kahit ano pang gawin niya ay wala na rin magbabago pa. Hindi na niya maibabalik ang buhay ni Aling Didang. Pero bigla nangintab ang kanyang mga mata at tila nagalak ang kanyang puso nang mayroong sumagi sa kanyang isipan. Hindi, may magagawa pa ako, nasabi niya sa kanyang sarili. Nasa abot daw ng kanyang makakaya ay poprotektahan niya si Mang Pilo at gagawa siya ng paraan para mapagbayad ang totoong salarin. Sisikapin niyang mabunyag ang buong katotohanan at bibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ni Aling Didang. Pero hindi niya kagad napapayag si Edward nang sabihin niya dito ang kanyang plano. Ayaw kasi ng asawa niya ng gulo. Kaya ang araw kahit mahirap at labag sa kalooban nitong iwan ang kanilang probinsya at mga ibang bayan sila mag-asawa ay kanyang ginawa para lang makalayo sila ni Erica at makaiwas sa gulo. Pagkat hindi ganun ang nais niya para sa kanyang asawa. Dahil gusto niya itong maging masaya, maging maligaya sa piling niya. Mabilis namang sumagot si Erica at sinabing liligaya lamang siya kapag nakamtan na ni Aling Didang at Mang Pilo ang hustisya. Magiging masaya lamang daw siya kapag napagbayad na ang totoong kriminal. Mapapanatag lamang siya at matatahimik kapag napanagot na ang totoong aswang ang kanilang kapitan. Biglang natahimik si Edward at hindi na nakapagsalita pa. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Kung kaya gagawin niya talagang lahat para dito. Kinausap pa nila si Mang Pilo at kanilang inalam sa matanda kung paano maaaring mapatunayang aswang ng kanilang kapitan. Tinanong nila ito kung ano mga dapat nilang gawin. Nagtaka naman si Mang Pilo sa kanilang mag-asawa. Tinanong sila nito kung ano raw ba ang kanilang pinaplano. Kaya sinabi na nilang mag-asawa kung ano ang nasa kanilang mga isipan. Nagulat ang matanda at bigla ito napaluha. Noon lamang daw niya naramdamang may halaga pa ang buhay niya at pagkatao. Dahil ni minsan ay hindi niya naramdamang may nagpahalaga sa kanilang mag-asawa. Wala pa raw gumawa ng ganong kabutihan sa kanila. Kung kaya hindi pa man, ay panay ng pagpapasalamat nito sa kanila. At hindi raw nito makakalimutan ang kabutihang iyon ng mag-asawa. Hanggang sa mamatay raw siya ay kanyang babaunin ang ipinamalas nilang pagmamalasakit sa kanya at sa namayapan niyang asawa. Sinabi niya rin kasi nila nung huli na matay na ang asawa ni Mang Pilo na si Aling Didang. Tinuruan sila ni Mang Pilo sa kung anong mga dapat nilang gawin nang upang sa ganon ay mabisto na at hindi na magawang maitanggi pa ng kapitan ang tunay niyang pagkatao. O mas tama yatang sabihin na tunay niyang pagkaswang. Nang sumunod na araw maaga pa ay umalis na ng bahay si Edward. Pero hindi para pumasok. Nakibalita siya sa tungkol sa mga naging kaganapan noong nagdaang araw. At kanyang ipinamalita na nakita niya ang asawa ni Aling Didang at alam niya kung nasaan ito. Nakakuha naman agad niya ang atensyon ng kanilang mga kanayon at mabilis itong nakarating sa kapitan. Si Mang Pilo na lamang ang nag-iisang nakakaalam ng kanyang lihim pagkat wala na si Sendong at Aling Didang. Kaya kapag nagawa niyang mapatahimik si Mang Pilo ng tuluyan, ay wala nang sino mang nakaalam pa ng lihim nito. Makakalaya na siya sa banta ng pagkapisto.
Kaya dali-dali ito nagpunta kung saan naroon si Edward kasama ng iba nilang kanayon. At nais niyang malaman ang iba pang detalye kung paano niya makikita si Mang Pilo. Kaya pagdating niya doon sa umpukan ay kaagad niyang kinausap si Edward. Nagpresenta pa nga ito na magsasama ng mga tanod at sila na ang uhuli kay Mang Pilo. Pero ayaw naman pumayag ng mga kanayon nila na hindi makasama ang mga ito. Kung kaya, biglang nagkagulo at nagkaroon ng mga pagtatalo. Kaya nagsalita si Edward at sinabing kung magkakagulo lang rin naman sila at hindi magkakasundo, ay mas makabubuti pang siya na lang mag-isa ang lalakad. At kanyang iharap sa kanila si Mang Pilo. Nayabangan naman ang kanyang mga kanayon at tila ba nasaling ang kanilang mga pagkalalaki. At para mas tumindi pa ay hinamon sila ni Edward ng pustahan. Kung kaya sumigi naman ang mga ito, umabot sa malaking halaga ang pinagsama-samang pusta ng kanyang mga kanayon. Dagdag pang malaking perang ipinato ng kanilang kapitan. At isa pa sa mga ito ang nagsabi na kapag hindi nagawang mahuli ni Edward si Mang Pilo, ay ihanda na raw nito ang kanyang asawa. At sinusugan pa iyon ng kanilang kapitan na may malaki talagang pagnanasa para kay Erica. Nagpanting naman kaagad ang tenga ni Edward, pero pilit niyang pinakalma ang sarili dahil masisira ang kanilang plano. Sa halip ay sinagot ng dalawa at sinabing payag siya, pero sa isang kondisyon na kapag kanya namang nahuli at naiharap sa kanila si Mang Pilo, ay buhay naman nilang dalawa ng kapitan ang kapalit. Bagay na hindi nila nagustuhan pareho. Nakapatiimbaga ang kapitan at napasabunot naman sa sariling ulo yung isa dahil sa tindi ng inis sa mga sinabi ni Edward. Nagdesisyon nga si Erica na tulungan si Mang Pilo na makamit nitong hustisya para sa nangyari sa kanyang asawa. Dahil mahal na mahal ni Edward ang asawa, kung kaya nagpasya din siya na ito ay tulungan. Kaya umisip sila ng paraan at nagkaroon pa nga ng kaunting sagutan sa pagitan nila Edward at ng kapitan, pati na ng isa nilang kababaryo, pagkat duda umano sila sa kakayahan ni Edward na maiharap sa kanila si Mang Pilo dahil sa inaakala nilang ito ay isa ring aswang. Wala silang kamalay-malay na nasa bahay na nila Edward si Mang Pilo at mayroon silang binabalak. Pero tuso din ang kapitan, kung kaya kanyang pinusundan sa kanyang mga tauang tanod si Edward. Kaya nang umalis si Edward matapos niya makipag-usap sa mga taong naroon malapit sa barangay, ay may mga nakasunod na sa kanya at minamanmanan lahat ng kanyang galaw. Pero may mga dinaanan pa si Edward at hindi kaagad dumiretso sa kanila. Ngunit matyaga ang mga tanod ng kapitan. Kung kaya kanila pa rin sinundan si Edward kahit saan ito magpunta. Hanggang sa napansin nilang ang tinatakbo nitong daan ay ang patungo sa bahay nila. Kaya natuwa naman yung dalawang tanod na nagmamanman sa kanya. At nakita nilang kaagad na pumasok si Edward sa loob ng kanilang bahay. Humahanap pa ng magandang pwesto ang dalawang tanod upang makita ang mga nangyayari sa loob ng bahay nila Edward. At ilang sandali pa ay natigilan sila pagkat nakita nilang naroon si Mang Pilo na nakaupo. Kaya nagmamadali silang umalis na kaagad doon sa lugar upang maipagbigay alam kaagad sa kapitan ang kanilang natuklasan. Pagdating nila sa barangay ay naabutan nilang kumakain na si kapitan kasama ng iba pa nilang mga kasamang tanod. Kaya mabilis na rin silang kumuha ng pinggan at kutsara upang humapol sa pagkain. Pero habang sumasandok ay buong kasabi kanilang ipinalita sa kapitan yung kanilang nadiskubre. Pagyayabang pa ng isa sa mga ito, lubos daw na ikasisiyan ni kapitan yung kanilang ipapalita sa kanya. Kaya biglang natigilan yung kapitan
Hindi na muna nito itinuloy yung pagsuko at napatingin sa tanod niyang nagsasalita. Dagdag pa ng isa, dapat daw ay painumin sila ni Kapitan dahil sa maririsolba na ang problema kinakaharap ng kanilang lugar. Nakatingin lang sa kanila yung Kapitan at hindi kumikibo. Hinayaan lang niya magsalita yung dalawa at hindi pa rin siya nagtatanong ukol sa mga sinasabi ng mga ito. Pero nang tila mapuno na ang Kapitan sa puro kayabangang sinasabi ng dalawa, ay naiirita nitong sinabi na bago ngumawa ng umawa at magyabang, ay kanila na raw munang sabihin kung ano yung sinasabi nila na kanilang natuklasan. Bigla namang natakot at nataranta yung dalawa. Kung kaya nagkaabulol-bulol pa ng kanilang sabihin, nakita nilang naroon sa bahay nila Edward si Mang Pilo. Dagdag na sabi pa ng isa, kaya pala raw ang lakas ng loob ni Edward magsabi na kaya niyang iharap sa kanila si Mang Pilo dahil nasa kanila na pala ito. Biglang napaisip sandali yung Kapitan na tila pinag-aaralan yung mga pangyayari. Maya-maya ay bigla itong nagsalita at nagtanong kung papaano raw napunta doon sa bahay nila Edward si Mang Pilo. Ang ibig sabihin raw ba ay kinukup-kup nila Edward si Mang Pilo. Mabilis namang sumagot yung isa sa mga tanod na nakakita kay Mang Pilo at sinabing tingin niya ay nagawa talagang mahuli ni Edward si Mang Pilo dahil nakita nila itong nakaupo lamang ngunit hindi kumikilos. Parang hindi ito makagalaw na sa palagay nila ito ay nakatali sa pinauupuan. Sabi pa ng isa, siguro ay yun talagang plano ni Edward, ang pagkakitaan, ang pagkakahuli niya kay Mang Pilo, na malamang ay alam na nito ang tukol sa mga nangyari. At nang malamang pinaghanap si Mang Pilo, ay kanyang sinamantalang pagkakataon para ito'y pagkakitaan. Mahabang pagpapaliwanag pa ng isa sa mga tanod. Sabay na pabulalas naman ang isa pa sa kanila at tila nangihinayang sa pera na kanyang ipinusta. Pagkat siguradong talo na raw iyon. Biglang tumayo ang Kapitan at kanyang pinagmadali ang mga tanod sa kanilang pagkain. Pagkat pupuntahan na raw nila si Mang Pilo sa bahay nila Edward. Sinabi rin niya sa kanyang mga tanod na sa halip na batuta ang kanilang dalhin ay itakat pa rin dahil baka mapalaban raw sila. Na ipinagtaka naman iyon ng mga tanod. Nagtanong pa nga yung isa kung hindi raw ba nila sasabihin sa kanilang mga kanayon ang ukol doon. Tinitigan ito ng masama ng Kapitan at kanyang tinanong yung tanod kung gusto raw ba nitong mas lalo pang magkagulo. Pumiling naman yung tanod sa takot na naramdaman sa kanilang Kapitan. Nagsalitang muli ang Kapitan at sinabing sila lang ang pupunta upang maiwasan ang anumang uri ng kaguluhan. Pero may masama ng pinabalak yung Kapitan. Nais na niyang tapusin at wakasan si Mang Pilo nang upang sa ganon ay makalaya na rin siya ng tuluyan mula sa banta at pangamba na baka mabisto pa ang kanyang lihim. At napangisip pa ito ng maisip na mananatili na lang lihim ang kanyang pinakatatago-tago. Kapag naalis na sa kanyang landas si Mang Pilo at nang matapos na kumain lahat ng mga tanod ay umalis na rin kaagad sila pagkapahingang sandali. Pitpit ang kanilang mga armas ay sama-sama sila nagpunta sa bahay nila Edward. At makalipas nga ang mahigit may kalating oras na paglalakad ay kanila lang naatanaw ang bahay ng mga ito. Nagmamadaling pinangunahan ng Kapitan ang kanyang mga tanod sa paglapit sa bahay nila Edward. At nang nasa may bakura na sila ay nagtaka yung mga tanod kung bakit hindi man lang nagbigay galang yung kanilang Kapitan sa may-ari ng bahay. At dire-diretso lang itong naglakad doon sa harapan ng pinto. At nang naroon na ito
sa tapat ng mismong pinto ng bahay nila Edward ay hindi man lang ito nangatok at kanya lang itinulak na yung pinto. Bagay na lalong itinagulat ng mga kasama nitong tanod. Pero mas nagulat yung kapitan nang makita kung sino ang mga nasa loob. Tila nabulaga siya pagkat hindi niya iyon inaasahan. Naroon ang mag-asawang Edward at Erica. Naroon din yung Chuy at mga kamag-anak na Edward. Pati na rin yung marami nilang mga kanayon. Halata sa mukha ng kapitan yung kanyang pagkabigla. Pero sinubukan pa rin itong itago iyon at nagpalusot. Sinabi pa nito, buti naman raw at naroon na silang lahat. Kanyang nga raw sanang ipatatawag ang mga ito pero nagmamadali daw kasi sila ng kanyang mga tanod. Pero total naman daw na naroon na sila ay ayos naman at walang problema. Sabay itinuon na nito yung kanyang pansin kay Mang Pilo na noong mga sandaling iyon ay nakaupo at nasa harapan niya mismo. Pero ipinagtaka ng kapitan kung bakit hindi naman ito nakagapos tulad ng sinasabi ng dalawa niyang tanod. At parang hindi man lang ito nahirapan. At bakit tila wala itong pag-aalalang nararamdaman. Lalabis talagang naguluhan yung kapitan. Panandalian pa niyang iginala ang kanyang paningin at napansin ng kapitan na sa kanya nakatingin lahat ng kanyang mga kanayon. Panandalian itong pinakalmang sarili at maya-maya'y nagsalitang muli. Kanyang sinabi sa kanila na hulihin na at parusahan si Mang Pilo. Kailangan daw nitong pagbayaran lahat ng mga ginawa laban sa kanilang mga taganayon. Pero ni isa ay walang kumilos at masamang nakatitig lahat sa kanya. Maya-maya pa ay nakaramdam na yung kapitan ng kakaiba at matinding init sa kanyang katawan. Ilang sandali pa ay nagsimula na rin itong mga na hindi niya alam kung alin ang uunahin. Hindi na siya mapakali sa kanyang kinatatayuan. May mga pagkakataong gusto na niya sanang lumabas pero sa tuwing lalapit ito sa pinto ay aatras at babalik sa dating pwesto. Makailang ulit niya iyong ginawa na talagang siya hindi mapakali. Na gustong gusto na talaga nitong makalabas. Pero may kung ano pumipigil sa kanya. Kung kaya hindi niya magawang makalabas. Yun pala ay may mga walis tingting na palang iniharang sa likod ng pintuan. At pinudbura na rin pala ng asin ang palibot ng bahay. Maya-maya pa ay sinimulan na rin nila itong hagisan ng mga ginayat na luya na lalong nagpatindi sa hindi magandang nararamdaman ng kapitan. Hanggang sa nakita nila itong bigla na lang umangil. Nang hindi na nito kaya pang tiisin yung mga ginagawa sa kanya ng kanyang mga kanayon. Nakita nilang unti-unti na rin itong umuso na ikinagulat talaga ng marami sa kanila. Hanggang hindi na nga nito nakayanan pa at bigla itong tumalon dun sa may bintana. Pero nakaabang na rin pala sa labas ang mga kaanak ng mga nabiktima nito. At nang marinig nila ang mga sigawan ng mga taong nasa loob ng bahay, ay mabilis silang naalerto. At nang makita nilang tumatakas yung kapitan, ay kanila itong pinagbabaril. Nanilagyan nila ng lupa ang dulo ng mga iyon, kung kaya tinablan yung kapitan. At nakita nilang ilang beses itong tinamaan na mabilis na sumubsob sa lupa. Nang kanila itong lapitan, ay napansin kaagad nilang hindi na ito gumagalaw. Kanila itong itinihaya at tumambad sa kanila ang nakakatakot at kakaiba mukha ng kapitan. Tirik ang mga mata nito at nakalawit ang mahabang dila. At sa hiya ng pamilya nito, ay bigla na lang umalis doon sa kanilang nayon at hindi naghabol sa pagkakapatay sa kanilang kaanak. Lubos naman ang pagsisisi ng marami sa kanila nang malamang hindi pala talaga aswang sila Aling Didang at Mang Pilo.
Buti na nga lang at may naisip na magandang plano ang mag-asawang Eric at Edward. Kung kaya, kanilang naibunyag ang maitim na lihim ng kanilang kapitan. Kinausap na pala ng masinsinan ni Edward yung kanilang mga kanayon at pinapunta sa bahay nila. At nang naroon na sila, ay kanyang pinatunayan sa kanila na hindi talaga aswang si Mang Pilo, maging ang asawa nitong si Aling Didang. At kanila nang ipinagtapat na mag-asawa sa kanilang mga kanayon kung sino talaga ang totoong aswang. At kaya nila iyong patunayan sa kanila. Bigyan lamang sila ng pagkakataon at magtiwala. Kaya ganun nga ang kanilang ginawa. Nang dumating ang kapitan, ay nakita nila ang naging reaksyon nito at mga ikinilos nang simulan na nilang gawin ang mga bagay na kontra para sa mga aswang. Kaya nga masasabi ko, mahirap talaga kung minsan ang basta na lang maniniwala sa mga sabi-sabi. Mahirap din itiwala sa pamamagitan ng panlabas na anyo ang ating mga pagpapasya at panghusga. Na wala kaming kamalay-malay noon na yung mismong kapitan na pala namin ng aswang